No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Tingnan natin yan, Eloisa. Tingnan natin kung anong sikreto ang itinatago mo sa kahadigyerong ito. Gusto kong gawin niyo komportable ang sarili ninyo, ha? Alam niyo, magmula dito sa bintanang ito, yon at lahat ng nakikita ninyo ay pag-aari ng pamilya Angeles. Seryo? Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko magpahinga at ito lang ang kwarto na ang eskandalo mo ay walang makaririnig. Oo nga. Alam ko dahil ngayon ka lang nagising. Natulog ka ng buong araw dahil sa iyong labis na pagkalasing? Huwag kang mag-alala, maaayos din yan. Ipaalam ko sa mama na ang bahay niya ay pugad na ng mga babaeng mababang lipad. Siguro naman may telepono rito, hindi ba? Alam mo, Federica, maaari ba? Kumalma ka. Kung ayaw mo ng musika dahil masyadong malakas, walang problema. Ipapatigil ko, ha? At kami, aalis na kami. Gusto ko lang ipakita sa mga kaibigan ko ang magandang tanawin sa presidential suite, ha? Oops. Sayang naman, walang makikita sa gabi. Alam niyo, totoo yan. Dito kasi kapag takip silim, ang paraiso ay nagiging isang madilim at delikadong kuweba. Kung gayon, mas mabuting dalhin natin ang kasayahan sa mas magandang lugar. Kung ako ikaw, Federica, yun na din ang gagawin ko. Sa palagay ko, hindi magugustuhan ng mama na pumapasok ka sa kanyang kwarto na wala namang pahintulot niya. Hinaan mo ang iyong musika at aalis ako. Shh! Sandali. Bago ka umalis, alam ko kung ano ang ginagawa mo kanina. Ano? Alam mong, pinagbawalan na kita na magsalita ng masakit sa aking ama. At isa pa nga pala, binawalan na rin kitang mag-isip ng masama laban sa kanya. Kung hindi mo gustong manatili dito sa Rancho Los Angeles na maging madilim ang buhay mo, na parang isang nakakatakot na kuweba, lalo na sa gabi. Naiintindihan mo, Federica? Oo naman, seryo. Mukha kasing marami lang akong nainom kanina. Hindi na mauulit yun. Nasaan na ba tayo? Lumalaban siya. Hindi niya sinusunod ang mga sinasabi ko. Sinasagot niya ako na hindi siya nakikinig. Ganyan lang talaga habang lumalaki. Lahat ng batang kaedad niya, ganyan din ang mga ugali. Wala pinagkaiba. Hindi, Simona. Nung nasa edad niya ako, hindi ganun ang ugali ko. Hindi ko maintindihan si Gianna. Para kaming pizza at mozzarella. Palagi kami magkasama. Ibang-iba na talaga siya ngayon. Hindi, Fiorella. Si Gianna ay nag-uumpisa palang uminom ng kanya mga gamot sa puso. Isa pa, may nervyos siya. Anong ibig mong sabihin? Ganito ang nervyos niya. Hindi. May kakaiba, Simona. May nararamdaman ako. Simula nang bumalik ako galing sa fiesta. Nagseselo siya kay Sir Pedro at sa'yo. Walang kami ni Sir Pedro. Wala. Alam mo yon? Karapatan naman niya yun, hindi ba?
Lahat ay may karapatan maging masaya, hindi ba? Hmm? Simona, ano bang iniinom mo, ha? Kape yan! Tikman mo! Masarap, Ay, di Diyos ko ba? naman, Simona! Hindi to kape! Tingnan mo ang itsura mo! Lasing ka na! Pagbigyan mo na ako. Mukha na Uminom ba ka ng ako kape, Simona. Makakabuti ito. Kape na lang. Ano ba ito? Matikman nga. Hindi. Kape. Hindi naman ito alak eh. Ay, Hindi mo kailangan igalaw ang ulo kung hindi mo kaya igalaw ang mga paa mo. Ipapakita ko kung paano sa'yo sa bansa namin. Gianna, hindi ba dapat umuwi na tayo ngayon? Hindi, Benito, mauna ka na. Nagsasayo pa ako dito eh. Hindi pa ako inaantok. Benito! pahinga muna tayo, ha? Sayo mo ako! Ay, kanina pa kita tinatawag. Halika Sumunod rito! na lang siya papatulog. Sumunod ka nga! Hayaan mo na lang siya, ha? Okay? Halika nga rito! Kanina pa kita tinatawag. Dali! Ano, diyan ka lang, ha? Bakit ka ba? Oo, Tiyo. Huwag kang lalayo dyan. Ka ba? Kung gusto mo, pwede ka rin umakyat dito. Yeah. Hindi, Dito, salamat halika. na lang ho. Sige Dito na na. lang ako sa kinatatayuan ko. Sige na, isipin mo na lang na ang sofa na ito ay isang publikong sasakyan. Dali na imaneho mo kasama ako. Ganito, ha? Halika, Benito. Sa akin ka sumama. Sumayo tayo. Oo naman. Hoy! Benito! Bumalik ka nga rito! Uy, Halika rito. Benito, Sino dali lang naman magtatanong dito, ako. Ano ba ang sikreto mo? Dahil napapansin ko na ang lahat ng babae nagpapakamatay, maisayo ka lamang. Ay, naku, Tiyo, tumigil ka nga. Benito, cheers Diba? para sa iyo. Benito, inutusan Sana, kita. please. Halika rito. Sa akin ka sumunod, Benito. Ano ba? Salamat, Fidel. Iwan mo na lang dyan ang mga gamit at maaari ka nang umalis. Sana po maging masaya kayo. Malapit lang po ang aking hotel dito kung kailangan niyo ako. maraming Salamat. salamat. Maiwan ko na kayo. Gabayan ka ng Panginoon. Salamat. Bakit walang sumalubong sa atin? Darating na yon. Baka nasa huling panalangin na sila sa araw na ito. Ah, Alam mo ba, Eloisa? Nang dumating tayo rito, naramdaman ko na naiwan nating lahat sa Rancho Los Angeles ang mga problema. maswerte ka. Dahil ako magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nakakakilabot na mga sinabi ni Federica kaninang umaga. Napakasama niya. Ay, tama ka doon. Kailangan niya magsalita ng Aramaic. Eh kasi, mukhang nasisiraan na siya ng bait. Eh kasi lagi na lang siyang natataranta. Sinabi ko nga kay Gabriel na huwag siyang masyadong bigyan ng layaw. Pero hindi siya nakikinig. Tama ka. Magmula nang mamatay ang ina ni Federica, halos siya na ang nangalaga sa naiwan ng kanyang ina. At alam mo, ngayon siya ang nahihirapan. Sana nga dumating ang oras na matuto siyang makinig muli. Sana nga. Lasing na lasing siya at siguro tulog na tulog pa rin siya hanggang sa ngayon. Ay, sigurado yon. Siya nga pala, walang iinom ha. At magsasaya ngayong gabi. Kailangan maaga bukas. Teka, bakit ba sa akin mo lang sinasabi yung mga yan? Mukha ba akong lasengko? Mga senyor, nandito ako para ipakita sa inyo ang armas na gagamitin natin bukas. Katulad ito isang shotgun na kalibre 12. Pero bukod dyan, nagpunta ako para ipaalala sa inyo na ang pangangaso ay para sa alaala ni Don Maximo. Salamat, Dante, pero hindi ako mangangaso. Hindi ako mahilig sa mga ganyang damit Kung ganon, bakit ka pala sumama? para magpahinga sa trabaho. Kailangan gawin mo. Hindi tayo nagbabakasyon dito. Huwag mo kong utusan. Itinayo ng pamilya ang imperyo ng pangangaso. Pamumuhunan, negosasyon, proyekto. At yun ang kailangan natin gawin bukas. Ang mangaso. Mabuti pa magpahinga na kayo. Paano ng kasabihan na ang lalaking angheles ay handa ang mga mata, tagayanig sa mga Alam mo, hayop? hindi ko kailangan pumatay ng hayop para igalang ang lolo. Ginagawa ko ito araw-araw sa ibang paraan. Pero ang tradisyon ay sagrado sa pamilya natin, Pedro. Talaga? Eh noon, hindi ba naging kaugalian na huwag maligo ng 3 araw? At gumamit ng arinola sa gabi? Eh ikaw, gagawin mo ba ito? Sige nga, sagutin mo. Ano? Hindi
Hindi, Madam Adela. Totoong sinasabi ko. Ang pamilya nila kakaiba. May mga tao rito na pinagtatrabaho ako ng doble. Pero si Sir Pedro kakaiba. Mabait siya sa akin. Pero may sumpong din siya. Alam mo, Fiorella, hindi lahat masama. Hindi lahat. Ang kapatid ko, kakaiba rin siya, Madam Adela. Sinasagot niya ako. Iba na siya sa akin. Hindi ko alam ang nangyari kay Gianna. Si Gianna ay bata pa. Siguro nininervyos siya sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa kanya. Pati sa akin. Marami na rin nagbago sa akin. Nagpunta ako sa Mexico para magpakasal. Mabuti na kawala ko kay Vittorio. Oo. Si Sir Vittorio, oo. Ewan ko ba, bigla na nga lang ako napunta sa lugar na ito. Hindi ko alam kung paano. Noon pangarap ko ang makarating dito. Hindi yun ang nangyari. Isa lang pala yung masamang panaginip. Hindi ka ba tinutulungan ng anak ko para mas gumaan ang buhay mo dyan? Opo. Tinutulungan ako ni Benito. Madam Adela, hanggang dito na lang. Kumusta kay Sir Reynaldo? Sige, maraming salamat po. Paalam. 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 Si Fiorella ba yon? Oo. Ay, Reynaldo, alam mo kung minsan naisip kong mas mabuti pang sabihin na natin sa bata kung saan niya pwedeng matagpuan si Sir Vittorio. Alam mo, yan na nga matagal ko nang sinasabi sa iyo noon pa. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Binalaan na kita. At alam mo naman na hindi talaga tama ang magsinungaling. Pero hindi ba sinabi mo sa akin na huwag kong ipaalam kay Sir Vittorio kung nasaan nga sila? Oo, pero bago yun kumontra ako, oo, hindi. Alam mo... Oo, hindi. Sige na. Ang punto ko dito ay dahil masyadong naghihirap ang kawawang bata sa bahay na yun, sa mayayamang yun. Ngayon, paano mo naman siya tutulungan? Sasabihin mo ba ang totoo sa kanya? O kaya naman kay Senyor Vittorio? Hindi. Patawarin ako ng Diyos pero hindi ko magagawa yun. Maayos ang naging araw natin. Oo, maliban lang sa ilang detalye. Ang ninakawan tayo. Mabuti na lang hindi nakuha ng mga magnanakaw ang kinita natin ng 1 linggo. Maswerte pa rin tayo. Oo, tama ang sinabi mong yan. Isa pa, marami tayong naging parokyano. Ang pagkain ng anak na senador ay mukhang naparami. Kaya naman lahat tayo ay naging abala buong maghapon. Ang nakain nila ay 25 pizza sa loob ng 1 oras. At saka 10 bote ng alak. Tama. Kaya kumita nga tayo ng malaki, hindi ba? Pakiulit nga. Kinita natin? Ay, hindi. Pasensya na, Sir Vittorio. Ang ibig ko nga pala sabihin ay sa'yo. Masyado ko lang gusto ang trabaho ko at pakiramdam ko tuloy parang akin na rin. Magaling. Yun pala ang gusto mong sabihin. Gusto ko yan. Dahil dyan, uminom tayo ng 1 bote ng masarap na Moscato. Ay, pero napakamahal niyan, Sir Vittorio. Napakaliit na halaga nito kumpara sa ating kaligayahan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman dito ibabawa sa sweldo mo. Kung gayon, bawat patak ay magiging mahalaga. Cheers. Cheers. Kakaibang alak. Napakasarap na alak. Ang alak na ito ay nagmula pa sa Italy, ginawa sa mahabang proseso. Kaya napakasarap. Sir, Ano yun, Diana? pwede ka bang maisayaw? Isayaw? Sige na. Pero paano ko sasayaw? Nakita mong... Kumain ka sige, na. sige. Pero kailangan ingatan mo lang ang braso ko dahil medyo masakit pa ito. Akala ko simple lang ang hapunan pero pinaghandaan nila. Oo. Sapat na sa akin ang mapalayo sa aking pamilya. Dito may oras ako upang alalahanin ang aking asawa at dahil yun ang nararapat. Ang tunay na pag-ibig ay minsan lang dadating sa buhay. Oo. Wala akong reklamo. Alam kong maswerte ako. Bata pa ako nung nakilala ko siya.
Marami ako magagandang sandali sa piling niya. Ang aking soulmate. Ang pinagkatiwalaan ko at kasama ng maraming taon. Sa tingin ko mukhang pagod ka na. Gusto mo na magpahinga? Sa totoo lang, sa dami ng nangyari, hindi ako makakatulog. Nang dahil ba sa problema ni Federica? O may iba pa, Eloisa? Hindi, wala na. Mga lumang alaala na muling bumabangon sa hukay para kainin ako. Eloisa, may gusto ko bang sabihin sa akin? Para ano? Sabihin ko may hindi mabubuhay ang patay. O mabago ang mga pangyayari. Sige na, magpahinga ka na. Magpahinga ka na rin. Magandang gabi, Julieta. Julieta. Tanging ikaw lang. Hello? Hello. Seryo? May nangyari ba sa radyo? Oo. Tama. May emergency na nagsabi sa akin na may nakatakas daw na isang anghel. Seryo, tinakot mo naman ako. Nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Tumawag ako dahil naaalala kita. Lasing ka, tama? Nakainom ako ng konti. Ito lang ang paraan para magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin, Julieta. Sana bumalik ka. Alam mo, seryo, tapusin mo ng kasayahan at matulog ka na. Sa halip na kung ano-ano ang sinasabi mo. Pakiusap, Julieta. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Alam mo na hindi na ito pwedeng mangyari, seryo. Pero kung gugustuhin mo, kung ito lang ay nanaisin mo, magkakaroon na katuparan ng... Magandang gabi, seryo. Benito, halika na, hatid mo ako sa aking kwarto. Benito, halika na! Pasensya na, Ma'am Roxana. Pero hindi pinapayagan ng mga driver na pumasok sa mga kwarto. Alam niyo naman yun. Alright, sige. Basta alisin mo na lang ang mga mata mo sa babaeng yan. May pangalan ng babaeng tinutukoy mo. Ako si Gianna. Benito, hindi oras ng trabaho ngayon, di ba? Hindi na. Nagpunta kami dito bilang mga bisita. Kaya wag mo kami sisigawan, wag mo kami mautusan. Ano ka ba? Ah, gano'n ah? Sige, magmahalan kayo. Total wala akong pakialam, no? Kung gusto mo, makipaghalikan ka pa dun sa ilalim ng tulay, okay? Oh no! Alam ko na. Yayain mo na rin siya. Siguro, kayong dalawa, kumain ng tacos na marumi dun sa labas ng kalye, okay? Sana. Oops! Huh? Ooh! Hay, bukas maglilinis na naman ang iyong kawawang kapatid. Ay, kawawa naman, hindi mo siya matutulungan. Dahil ang prinsesa hindi kayang kumilos dahil hihinto ang puso, hindi ba? Napakasama mo talagang babae ka! Makikita ng babaeng yan! Jana, pabayaan mo na siya. Sinabi niya yung para guluhin tayo. At anong sinabi niya na nakagulo sa'yo? Ang magmahalan tayo. Yung... Ano nangyayari dito, ha? Ang lakas naman na loob mong gawin to sa kapatid ko! Kapatid ko siya, napakabata pa niya! Fiorella, mali naman ang iniisip mo. Ah, ganun? Alam ko kung ano nakita ko, Benito! Yun ba ang biniling ko sa'yo, ha? Pagod na ako sa'yo. Ano ang akala mo? Lahat mapapasunod mo sa'yo? Ano ba sinasabi mo, Gianna? Ganyan ka naman eh. Ang tanging gusto mo lang ay sirahin ang aking buhay. Paano mo nasasabi yan, Gianna? Ginagawa ko lahat para sa'yo! Pabayaan mo ako! Gianna! At ikaw, Benito. Kung isa sa amin, hindi ka pansinin, sa isa ka pupunta, ganon? Alam mo, nakita mo ba? Huwag mo May hawakan! nagpapaalak sa carpet. Ito, tinan mo, kailangan linisin natin to habang bago pa. Tutulungan kita, ha? Humanap ka na ibang tutulungan mo, Benito. Iwasan mo ang lumapit sa akin o sa aking kapatid.
Maliwanag ba yun sa'yo? Kung hindi ka maangaso, Sonia, bakit sumama ka pa? Alam mo namang delikado. Katulong ko siya. Hindi ba mahal? Siya ang swerte ko. Oo naman, mahal ko. Hindi ito tama, Ginoo. Bakit mo nasabi, sir? Ayaw mo ba ng ganito? Ayoko mangaso. Pinagbigyan ko lang naman ang hiling ni Lola. Yun lang. Umalis na tayo. Para makabalik tayo bago magdilim. Ang tubig ko. Akin to, sigurado ako. Hindi, Sonia. Akin. Hindi, akin to. Akin to. Sa tingin ko, gumagawa lang tayo ng dahilan para hindi makasama. Ang totoo, mas marami pa akong gustong gawin at hindi ang manatili dito. Mabuti naman at ako'y naiintindihan mo. Sobrang kalat sa bahay na ito. Ay, bakit naman nagkakaganito dito? Kahit ang kwarto ni Senyora, madumi. Ano ba naman ito? Ang mga damit nagkalat sa sahig. Ay, nako. Ito pa. Simona! Nandyan Halika, na! tulungan mo ako Nililipit dito ko sa lang ang ibaba. mga kalat Parang dito sa dinaanan ng kwarto. bagyo rito. Tatapusin ko lang ito. Hindi ko naman pwedeng iwan ko lang ito ng ganito. Domingo, Kumusta, sir? nasa na ang kape ko? Alam mo naman na gusto ko sinasalubong ako na espresso tuwing Sir umaga. Vittorio. Sasamahan ko ng biskwitini ng almond. Domingo. Biskwit. At magsalita ka ng Espanyol. Opo, Sir Victorio. Sige. Paumanhin. Magandang umaga, Sir Vittorio. Ikaw pala, Diana. Sobra kitang namiss. Ay, pero nagkita lang tayo kahapon. Nahirapan ako umuwi sa bahay namin. Gusto mo ng kape? Ay, oo, salamat. At pwede bang pakisamahan mo na rin ng pasteleria? Walang problema, siyempre. At kasama ng masarap na espresso. Salamat. Ay, Magdala ka ng... Biskwitini? biscotini. Para sa'yo. salamat. Ang bait mo naman. Interesado ka na sa botanika? Teka, pinagtatawanan mo ba ako? Hindi naman. Sinabi ko lang yun dahil sa reputasyon na ibinigay mo. Sinabi nila na nahihilig ka sa mga halaman at iba pang mga bagay. Ako ang pinakamabilis. Talaga? Oo. At para patunayan ko sa'yo, ako mauunang makahuli. Kung gayon, dapat mo hinaan ang boses mo. Dahil kapag sumigaw ka, matatakot ang mga hayop. Ano yun? Paumanin. Telepono ko. Papatayin ko muna. Patayin mo yung cellphone mo dahil sa teknolohiya, mas matatakot sila. Pabayaan mo si Dante. Hihintayin ko kayo sa kaingin sa may kalayuan. Nang sa gayon makita nating mabuti at baka sakaling maswertehan nating mahanap ang biktima. Narinig mo? Ang alin? May gumalaw sa banda doon. Titingnan ko lang. Ay, ang sakit! Ay, Osvaldo, mag-ingat ka. Hindi ako makalakad na mabilis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi lang tayo naiwan at gumawa ng ibang bagay. Gaya ng manood ng TV o kaya magbaraha. O sige, Sonia, sige. Kung ayaw mo, makakabalik ka na.
Ha? Mag-isa? Hindi ko kaya. Sabihin mo kay Ramiro na samahan ako. Hindi. Maraming dapat gawin si Ramiro at hindi para sundin ang kapritsyo mo. Bumalik ka na kung kaya mo. At kung mawawala ka ng ilang araw, mas mabuti. Isa itong magandang pabor. Aalis akong mag-isa at alam mo sa tingin ko, wala kang mahuhuli kahit isang kulisap. Ni hindi mo nga kayang hanapin ang shaving cream mo sa banyo eh. Tama na. Boss, Ano yan? may sasabihin ako. Ano? Gusto mo ding manood ng TV? Hindi, mas importante ang Ano? Sabihin mo na wala akong oras para dyan. nakita kong asawa niyo at si Sir Pedro sa hotel. Ano? Oo. Kaya nahuli silang dumating sa misa ni Pwede Don ba? Maximo. Tigilan mo ako. Tumigil ka na. Ay, bumalik din pala ako. Kanina pa ako nagpaikot-ikot. Meron ka bang GPS para hindi naman ako maligaw? Si Osvaldo, nasan siya? May nangyari ba sa bahay? Sigurado ka wala nakakita. Walang nakakita. Ano bang nakita mo? Nakita mo bang papeles? Ang katunayan na huwad? Sa mga papeles na nakuha ko, tanging isang dokumento lang ang makakatulong. Ano bang nilalaman ng dokumento? Hindi ko pa masasabi sa ngayon, pero sa tingin ko, may isang ebidensya na tayo para makuha kung anong para sa... Magaling. Pero meron pa bang iba maliban sa dokumentong yan? Ang madayang matanda'y matalino at siguro hindi siya nagtatago sa isang lugar. Sige. Pwede na yan para tayo'y makapagsimula. Ay, mukhang maaga tayo, Eloisa. Ang lahat ay hindi pa nagigising. Mabuti. Nandito lang naman ako upang magmuni-muni. At yun din naman ang pinunta natin dito, makapag-relax at makapag-isip-isip. Kaya magiging masaya ako dito. Pero kailangan maabutan mo din ang pagsikat ng araw. Tingnan mo, mukhang may tao sa lugar na Ay, yon. oo. Senyora Eloisa? Kayo ba yan? Ay, Tana! Kumusta ka na, Iha? Si Aitana, naalala mo pa ba Siyempre, siya? naaalala ko siya. Ikaw ang nobya ni Pedro ng mahabang panahon. Ako si Julieta, naalala mo? Kumusta? Mabuti naman. Hindi pa rin nagbabago ang iyong kagandahan. Kailan ka pa nakabalik galing Paris? Ang alam ko, nag-aaral ka doon, Iha. Alam niyo, bumalik ako dahil na-miss ko ang Mexico. Ay, oo, taga-Espanya ako, pero makalipas ang mahabang panahon, bumalik ako dito. Nakabuti sa iyo ang pagbiyahe mong yon. Napakaganda mo. Mauhulog ulit ang loob ni Pedro kapag nakita ka niyang muli. Salamat, Senyora. Kumusta siya? Ganon pa din siya. Naiwang nag-iisa simula nang umalis ka. Kung ganun, pareho kami. Ay! Ang lahat masakit! Lahat! Mas gusto ko ng operasyon sa puso kaysa naman ng ganito. Bangon na, Gianna! At huwag ka magsalita ng ganyan, may hangover ka. Sige na! Hindi ka dapat sumisigaw. Halika na, pupunta tayo sa doktor. Iwanan mo na ako. Saan mapipirma para tumigil ka ng bilang kapatid ko? Gianna, tama na nga yan! Bakit ka ba nagagalit, ha? Ano bang dahilan? Wala! Iwan mo na ako. Hindi. Walang lalabas ng kwarto hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong ginawa ko. Sige na! Gusto mo si Benito? Si Benito? Oo. Teka, si Benito? Oo, siya nga. Hindi! Si Benito ay kaibigan ko. Hindi siya kaibigan. Sakit siya ng ulo, yun lang. Ay, pwede ba ate? Nakikita ko kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Ano? Lumalabas kayo parate, nawawala ng mahabang oras, nagpunta kayo doon sa fiesta. At ano sa tingin mo, bulag ako, ha? Mali ka, Gianna. Ako, inimbita kita sa fiesta, pero ayaw mo. Naalala mo yon, ha? Oo. Oo, ganun nga. Magkasama kami dahil nagtatrabaho kami sa iisang lugar. Ano iniisip mo? Sabihin mo ang gusto mo pero hindi ako naniniwala. Ay, Gianna! Diyos ko naman, nagsasabi akong totoo sa'yo. Para
sasabihin ko sa'yo, may iba akong gustong lalaki! Siyempre si Benito yun. Hindi, si Pedro! Ay, Diyos ko, Gianna! Si Sir Pedro? Pedro. Fiorella? Huwag ka umalis! Sinasabi ko na nga ba, mahal mo si Sir Pedro? Gianna, pwede ba? Alam mo ate, masaya ako. Noon pa lang kasi alam ko nang mahal mo si Sir Pedro. At bakit nagawa mo mabahala tungkol kay Benito, ha? Ewan ko, hindi ko alam. Akala ko kasi... Gianna, huwag mo sasabihin kahit kanino yung sinabi ko sa'yo tungkol kay Sir Pedro. Dahil may binitiwan akong pangako kay Vittorio. At kung... Vittorio! Lagi na lang tungkol kay Vittorio. Hindi naman natin alam kung nasaan siya. Kahit na Gianna, hindi niya to pwedeng malaman. Pero nandito ang lalaking minamahal mo. Kalimutan mo na si Vittorio at maging masaya ka. Akala mo ganun lang kadali ang lahat? Dahil nandiyan pa ang alak sa loob ng katawan mo? Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? Tinamaan ko si Pedro. Binaril mo si Pedro? Oo. Pero aksidente yon. Hindi ko sinadyang tamaan siya. Pero nagawa mo! Kailangan natin ng doktor. Ano? Patay na yata yan eh. Hindi. Humihinga pa siya. Gamutin mo! Ako? Nag-aaral ka ng medisina, hindi ba? Oo, pero hindi pa ako handa sa ganito. Mabagal ang tibok ng pulso. Ano nangyari? Ay, Diyos ko! Sige, pahihintuin natin ang pagdurugo, Dante. Meron akong dalang first aid kit. Hindi pwede ang benda at alkohol. Aksidente Kailangan nangyari. natin- Maniwala Dali kayo, natin sa ospital, aksidente Dante. ito. Sa ospital. Tumigil ka na! Tumatawag ako ng ambulansya! Mamatay siya bago pa yung Tumigil ka! Hindi ko marinig! Hindi ko alam. Sige, Napakabilis Osvaldo, ng tulungan pangyayari. mo ako. Ano ba? Ay, Diyos ko. Bakit ate? Hindi ko alam. Ayos ka lang ba? Masama ang kutob ko, Gianna. Ayun. Narinig mo, Gianna? Hindi. Ano yun? Hindi ko alam. Hindi na bala, Gianna. Sige na. Kailangan na natin mapunta kay Dr. Elizalde. Sige na, Gianna. Ay, hindi. Ayoko ate. Gianna, please! Bilisan mo! Sige na! Masakit ang ulo ko eh. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng katulad mo ay wala pang asawa, Aitana. Oo nga naman. Maganda ka naman at matalino. Ewan ko. Siguro wala lang ako swerte sa mga lalaki. Hindi ka naman nag-iisa. Hiwalay ka sa asawa mo? Hindi. Pero dapat lang. Paumanhin, pupunta lang ako sa kwarto ko para kunin ang gamot ko. Parang nailang siya. Kung hindi siya naiilang sa buhay niya sa piling ng asawa niya, hindi siya dapat mailang dahil pinapaalala ko sa kanya yan araw-araw. Hi, Senyora Eloisa, palabiro ka pa rin. Palabiro ako dahil mayaman ako. Kung hindi, ako'y matandang walang galang, yun lang. Ay, namiss ko ang mga kwento niyo. Ako din. Natutuwa akong makita ka ulit, Aitana. Ako din ho. Pero, bakit kayo nandito?
Ngayon ang unang kaarawan ni Maximo simula nung mamatay siya. Alam ko yun, oo. Natanggap mo ang bulaklak? Siyempre, oo. Gusto ko sanang pumunta, kaya lang may inasikaso ako sa Paris. Huwag kang mag-alala. Ay, Tana, pwede ba ako magtanong sa'yo ng personal? Opo. Anong ginagawa mo dito sa retreat house? Hindi ko rin alam. Nung dumating ako, nandiyan ang mga nagmamahal sa akin, pero parang nag-iisa pa rin ako. Pakiramdam ko ako'y nawala. Huwag kang mag-alala. Ang pagkikita natin dito ay senyales na malapit mo nang makita ang tamang daan para sa'yo. Maraming pera ang nagasto sa pag-aangkat ng mga produkto. Ang importante sa lahat ng negosyo ay ang kalidad. At walang nakakapansin. Siyempre ang tao. Iba ang lasa nito. Marinig ka sa akin. Imbis na bumili ng mga inaangkat, humanap ng local na supplier. Oo, pero hindi na magiging tunay na pagkaing Italian. Halimbawa ang spaghetti, lasagna, bolognese, lahat ng yan. Sige. Ang pagkain ay hindi gawa sa mga sangkap. Nasa naghahanda. Ngayon? Italiano ka, tama? Oo. Kaya nga, ang pagkain ay lalabas na tunay na Italiana. Ganun lang. Hindi. Hindi ganon. Ang kusinero ay Meksikano. Ang iba ganon din, isipin mo. Sa empleyado pa lang. Dapat quesadillas, tacos na may Mexican sauce, lahat ng mga yan. Ang pagkain ay isang sining. Hindi nagtatagal sa panlasa at pag sinamahan mo ito, siyempre ng mahusay na alak. Pahabain nito ang iyong buhay. Mahabang buhay. Hindi ito isang kainan. Hindi? Hindi. Oo, hindi. Ito ay isang tahanan ng sining. Ito ay umuukit ng pasta. At nagpipinta ng pomodoro Italiana. Na parang si Da Vinci. Nandito na talaga ang pagmamahal mo. Alam mo, ito ang sikreto ng tagumpay. Magkaroon ka ng pagmamahal sa lahat ng anumang bagay, sa lahat ng iyong gagawin. Kung hindi, tapos na to. At alam ko na kinahihiligan mo ang lahat ng ginagawa mo. Ay, pasensya na, pasensya Diana. Nadumihan ako. Sorry. Huwag ka mag-alala. Magpapalit lang ako. Babalik ako. Ay, hihintayin kita dito. Mama, may nangyari ba? Ay, Iya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Iyak siya ng iyak. May lagnat ba siya? Wala naman siyang lagnat. Pinakain mo na ba siya? Oo. Baka naman inaantok siya. Patulugin mo na lang kaya siya, Mama. Ay, Iya, sinubukan ko nang gawin yan kanina pa. Ay, paano yan? Ay, alam mo, sa tingin ko ikaw ang kailangan niya. Hindi ko akalain na hindi ka dito natulog. Na umuwi ka lang pala para magbihis at pagkatapos nun umalis ka rin. Mama, oo, tama kayo dahil sa... Alam mo namang gusto kong alagaan ng aking apo pero... Oo, Mama, pero tinitiyak ko na makakakuha ko ng ama sa kanya. Isang ama para itago mo lang ang pagkataon niya? Alam mo, hanggat hindi ko nakukuha sa Vittorio, hindi ko pwedeng sabihin na may anak ako. Mama, kapag ginawa ko to, baka tanggihan niya ako. Gusto mo bang matapos na ito? Mali ka, Iha. Kailangan sabihin mo na sa kanya. Hindi. Hindi dapat malaman ni Vittorio na may anak ako. Mama, sandali lang. Ma, tatawagan kita ulit mamaya. Sige na, bye. Pero... Ay. Ano ito? The specialty of the house. Ito ay spaghetti alla dolce vita. Sinamahan ko ng Barolo, siyempre. Tikman mo. Mukhang masarap to, ah. Tikman mo. Magugustuhan mo ang lasa. Sige nga. Magugustuhan mo may kasamang Barolo. Anong lasa? Ang sarap nito. Naku ha, hindi ka naman pala maginoo. Akala ko susubuan mo ko. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na. Nakalimutan. Hindi ko alam kung bakit ganito, Gianna. Ay, nag-aalala ako. Ate Fiorella, umiibig ka. Gianna? Sigurado yun. Hanggang malayo ka sa mahal mo si Pedro, masama ang pakiramdam mo. Hindi. Masama talagang kutob ko.
Sabihin mo, anong nararamdaman mo kapag hinahalikan ka niya? Anong naalala mo? ¿Dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría. Hindi ko may paliwanag. Basta kakaibang aking nararamdaman. Pero hindi importante yun. Nangako ko kay Vittorio, kailangan ko tuparin yun. Pero bakit? Hindi mo ba siya paglalaban? Diyos ko naman, Gianna, bakit ba napakarami mong tanong, ha? Nag-aalala ako at hindi ko alam kung bakit. Dahil nga ate, hindi mo alam kung sino talagang gusto mo. At ikaw naman. Kumusta kayo ni Benito, ha? Si Benito? Benito. Ay, si Benito. Tabi! Tumabi kayo dyan! Sige, bilisan nyo! Bilisan nyo! Sir Pedro! Uminahon ka! Diyos Ano ko. nangyari, Sir Gael? Ano nangyari? Nabaril siya sa paangaso. Ano mangyayari sa kanya? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Sinasabi ko sa inyo, aksidente ang nangyari. Makakaasa ka. Siya ay... Apo ko siya. Kay Diana. Kay Diana.